Hello guys. So nandito tayo sa may papasyalan ko ngayon yung luya dito sa Area 1 sa taas ng bahay. So ayun yung bahay nakikita dito. Malapit lang to sa may kalsada guys. Tapos ito yung luya. Ayan. Ayan na yung ating luya. So titignan natin ngayon guys. Bakit may hinukay yung laman ng luya? Siguro may nagpuntang tao dito. Yan nahukay. Buti tignan natin kung walang binunot na puno ng luya. Ito na guys yung luya natin dito sa Area 1. Na na yung mga dahon niya Pwede nang i-harvest. I-harvest na natin to by first week or second week ng December. Guys malaki yung niya, pero parang maliit sa camera. Ito guys malaki yan, isang puno yan malapad at saka yun ganda ron. So para na rin po sa kaalaman ng lahat kailan nga ba inaani ang luya? So sa amin po dito, inaani na po namin ang luya sa buwan ng December to January. Yung iba po umaabot din po ng February ang pag-harvest nila ng luya. Pero kami po, basta kapag nalanta na ito, nawala na yung mga dahon, pwede na po namin i-harvest yan. Hina-harvest na po namin. Kagaya po nito, hina-harvest na po namin kapag ganyan. Pero meron pong isang natirang dahon. So, depende na lang po sa amin kung gusto na po namin anihin, hina-harvest na po namin kahit ganito pa yung dahon. Pero pwede na rin pong yan pwede rin na rin pong gawing pangbinhi yung mga ganyan. Ayan. So ito po ay i-harvest natin ng mga second week po ngayong December. Ayan po. Kaya nakikita na yung mga laman niya. So, ayan. Minsan po, pinapaabot din po namin yan ng last week ng January bago namin i-harvest. Pero ito po, pwede na po itong i-harvest at gawing binhi. Ayan. Hina-harvest lang po ang luya kapag yung ganito na. Yun po talaga yung quality na na ginagawang binhi. Kaya yung iba po hina-harvest po nila ng mga 7 months ganon. Pero yun po kasi ay medyo hindi po magulang. Kumpara po kapag yung hinintay mo na talagang ganito na yung dahon, o kaya kapag nawala na yung dahon, natanggal na, yun po talaga ang quality na gawing binhi. Talagang matured na po yun, magulang na. So, hina-harvest po natin ang ating luya ng 8 months to 9 months po. Hina-harvest na po natin yung mga yan.
kasi masisigurado mo talagang ano na yun, matured na. Ayan guys, oh. Lumabas na yung mga laman. So, tignan din natin sa banda ron. Mamaya, lilibutin natin yan. Ayun, mga damo na lang yung mga nakikita. Dahon na lang ng mga damo. Ito, may kunting dahon ng luya na lang. Parang ganito. Yan din. Ito, kailangan ng ano yan. Kaya din po natin hina-harvest ng ano yan, ng maaga, kahit na may mga dahon pa yan, dahil kapag mga ganyan maano yan, pag nasikatan ng araw yan, masisira yan guys, mabubulok. Kaya ang ginagawa po namin, kapag may mga paisa-isa lang naman ng mga ganyan, tinatabunan namin ng damo. And kapag ganito guys, may mga mangilan-ngilan pang mga dahon, hinihintay muna nating malantay itong mga itong bago natin i-harvest. Mostly po kami po, pag nag-harvest po kami, pinapaabot po namin ng 9 months bago po namin i-harvest. Para sigurado pong ano, kasi may mga bumibili din po sa amin ng binhi na luya. Kaya sinisigurado po muna namin na yung talagang matured na, para ano, para yun talaga yung ginagawa namin binhi. Kasi maganda guys kapag matured talaga bago mo i-harvest ang luya. Ang ano po nun is ano, mabigat po ang timbang. Kaya kapag binenta mo po, hindi ka po malulugi. Kumpara kasi kapag pag 7 months pa lang tapos in-harvest mo na, magaan lang guys kapag ganun. So ayan. And guys, pakita ko sa inyo yung mga laman ng ating luya. Ayan, oh. So, ito po guys ay isang ano lang yan, isang puno yan. Ayan, oh, hanggang dito. Ayan, meron dyan. Tapos ito, hanggang dun. Ayan, oh. So, malapad yan guys. Kapag hinukay natin ito, nasa ano yan, mga 5 to 6 kilos yan guys. Kaya, kasi tignan ninyo, oh. Ayan. Meron pa dito. So, yung laman yan guys, kapag yung mga umumubok na yan, meron pa yan sa ilalim. Katulad nito, malaki din yan sa ilalim. Ayan. Kaya, nagtitimbang talaga yan ng 5 to 6 kilos. Yung isang ano lang ha, yung isang puno guys. 5 kilos na yan. Tapos, halimbawa, ang tinanim mong binhi dyan ay ano, small size lang. So, malaki na rin ang kita mo guys. Ayan, umaambon na guys. So, yun lang guys. Thank you very much sa panonood. Masukal na sa banda ron.